Hello Kathleen fans, sobrang gaganda pa ng items natin na to mga kasombrers. Unang-una, itong si Ma'am Catherine ay nag-release no, ng kanyang behind the scene nung inaayusan siya mga kasombreros bago nga yung Star Magic Ball. Syempre na sobrang as expected yung glam team niya. Sobrang simple ng kanyang ginawa pero kumbaga pa click na click at bagay na bagay kay box office queen mga kasombreros. Tapos mahilig siya sa ano no, yung parang ano yung sing-sing na something may symbolism kasi pinakita niya dito yung kanyang ano yung kanyang mga collections ng ano ng sing-sing na parang meron siyang parang mga pakpak or parang, hindi ko alam basta ano siya unique siya na ano may mga hindi naman siya signet ring pero siya parang may mga symbolism mga kasombreros. And then ito no si Pops Alden ang tinanong siya kung kung bibili siya ng eroplano. Kasi nga magpipiloto siya, di ba? So ang sagot niya, chinek niya na yung bank account niya or parang nag-canvas siya nag-check siya ng mga second hand na eroplano. Sabi niya napatawa siya kasi hindi pa kaya ng kanyang budget. Although ang dami niyang negosyo, no? Kaliwat kanan ng kanyang franchises mga kasombreros. Pero hindi pa kaya. Siguro talaga magaling sa budgeting talaga yung kanyang team mga kasombreros kasi may legal team din ito si Pops Alden mga. So sobrang kulit lang. Kasi parang natanong niya sa kanya na bibili ng eroplano. So ang gagawin daw niya ay magre-rent lang daw muna. So in the meantime kapag nakagraduate po siya ng aeronautics or pagpipiloto mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit din ito mga kasombreros kasi dito ko lang nalaman doon sa pelikula na Pops Alden at saka ni Ma'am Heaven Perelejo na Out of Order ay may cameo role daw din pala doon si attorney Annette Gozon, no? 'Di ba bossing? Nakakatawa dito kasi boss niya tapos ginawa niyang extra tapos siya yung nag-direct. Sobrang kulit talaga. And dito nagpapasalamat talaga si Pops Alden ng grabing support ng GMA Sparkle Artist Center. Lalong-lalo na yung mga boses sa kanya na anong project, ano yung gusto niyang gawin. Talagang sinusuportahan ng kanyang mga bossing mga kasombreros. Lalong-lalo na po yung kanyang bossing na si Attorney Annette Gozon kasi kung parang si Attorney Annette Gozon din po yung naging way na nakapasok si Pops Alden sa showbiz kasi nga 'di ba lahat nag-disagree na, lahat nag-no na kay Alden dun sa Starstruck. Tapos yung sa audition niya sa yung kasama niya pa si Luis de los Reyes mga kasombreros ay si Ma'am Annette Gozon no talaga yung pinaglaban niya na merong artista factor itong si Alden Richards. So kung walang ginamit si Lord na Attorney Annette Gozon ay wala ring Alden Richards sa industriya ngayon na sobrang number one when it comes to siguro maliban kina Ma'am Marian Rivera at saka Dingdong Dantes ay walang makakapantay sa kasikatan at saka sa endorsements at achievements ni Pops Alden kasi siya nag-venture siya, hindi lang isang field yung kanyang pinapasok. Nandyan yung pagiging director, nandyan yung pagiging businessman, nandyan yung pagiging endorser na usual na ginagawa ng isang artista. Pero siya versatile siya talaga. Nasa acting, no, nasa hosting, nasa field of directing, tapos board member pa siya sa Mawil Fund. So parang talagang lahat pinapasok niya mga kasombreros and that is what you call a versatile artist kasi lahat talaga pinapasok niya mga kasombreros. And isa pa dito, yung nalaman ko ito, sobrang nakakatuwa kasi si Pops Alden pala sobrang stricto, no? Kahit yung mga cellphone at saka pinapanood ng kanya mga nakakabatang kapatid, lalong-lalo na po si Angel, yung kanilang bunso, ay tinitingnan niya talaga yung pinapanood nila ng mga reels, na mga videos. Stricto siya in a sense of love mga kasombreros, kumaga pa discipline out of love. So ito yung gusto ko talaga na ugali din ni Pops Alden mga kasombreros kasi kahit nabantay sarado niya yung kanya mga kapatid kasi naman talaga accountability niya bilang panganay, bilang kuya na bantayan yung kanya mga kapatid kasi baka sa cellphone nangyayari yung mga transactions tapos malalaman nila niya nakipagkita na sa mga so may mga ganong tipo. So isa ito actually sa dapat ma-learn din ng mga family members, lalo po yung mga
kuya, mga ate, na mga magulang na dapat ay ganito tayo magdisiplina ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, ng mga nakabata, mga kasubers. Kasi in the end, kapag hindi yan sila naging formal, hindi yan sila naging kumapang karespeto at kagalang-galang na mga individual society na parang hindi sila igagalang, no? So kung kaya maraming mga bata ang nare-rape, maraming mga kababaihan ang nabibiktima, and maraming pamilya ang nasisira talaga in general kasi nga yung mga kuya, yung mga may isip, yung mga magulang ay hindi nadidisiplina yung kanilang mga anak at saka mga kapatid ng mga nakabata nung kaya pa nilang disiplinahin. So nung nandyan yung problema, nandyan yung commitment, nagkaroon na ng pamilya, nagkaroon na nabuntis na, no? Ganong tipo mga sombreros, nasira ng buhay, imbis na makapagtapos ng pag-aaral ay nag-asawa ng maaga. So wala, no, nga mga kasombreros. And isa ito sa nabibiliban ko talaga kay Pops Alden, mga kasombreros. And we must actually learn from this character na discipline with love, no? Kagaya rin po nang na-mention natin sa Word of God, mga kasombreros. And then ang last item natin, ito na nag-picture taking nagwaki-waki na naman si si attorney, mga kasombreros, kasama ang Mara Clara cast, mga kasombreros, kasama sina Julia Montes, of course, ang kanyang BFF, sina Mylene Dizon, si Jong Hilario, at saka si Ma'am Dimples Romana. So hindi ko kilala yung dalawa, sorry po. Sin po, no? Yan po ang ating items. Reunited ang Mara Clara cast, mga kasombreros, dito. Alright, so naman po ating captain items, pakinggan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay sobrang ganda po nito. What a humble Jesus. Ito yung scenario, no, as a sort of background po, ay meron pong isang mayaman na bata, no, na sobrang yaman niya, mga kasombreros. And there was that instance na tinawag niya ang Diyos na good or mabuti. Basahin natin Mark 10:18. And Jesus said to him, to the young rich ruler, why do you call me good? No one is good except God alone. So ito yung yung mga thoughts ko dito, mga kasos. Unang-una, napaka-humble ni Jesus Christ. So sa Mark chapter 10, we find Jesus surrounded by a group. So ito yung scenario. Napapalibutan siya ng group of people seeking His wisdom and guidance. So yung eksena, parang ganito, no? Dahil nasa marketplace sila, nasa town ng Capernaum, maraming mga vendors, no, nagbebenta, mga kasombreros, ng kanilang mga goods, ng mga products, and locals going about their daily activities. So si Jesus Christ ay nakaupo dun sa fig tree, no? His disciples gathered around him, eager to learn from his teachings. So among the crowd ay yun nga, no, may mga taong nag-attend sa kanya. Marami actually ito, no. Sa verse 17 nagsimula itong itong encounter niya sa isang rich young ruler. So he was going out on the road, one came running, knelt before him. So lumuhod yung mayamang ito sa kanya. Tapos ay sinabi niya na, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So yung question niya dito is paano siya makapasok sa heaven. So pero unang bungad ni Jesus Christ, ang nakaka-amaze dito, mga kasombreros, sa mga encounters ni Jesus Christ sa mga tao sa Biblia, like sa babaeng Samaritana, like yung sa yung kay Mary Magdalene, yung babaeng bayaran, encounter niya sa maraming iba-ibang approaches sa mga times na encounter niya yung mga bulag, yung mga bingi, yung mga paralytic. So iba-iba yung kanyang approach, no? Yung pambungad niya minsan, magugulat ka na papaanong ganito yung naging approach or first approach ni Jesus Christ sa gantong scenario. Okay? So para kang magugulat. And dito ay una niya napansin, no, yung sinabi sa kanya ng rich young ruler na ito, na bakit mo ko sasabihang mabuti or good. Grabe, he is the Son of God, the source of goodness, but yung humility niya ay paabot hanggang kadulan, mga kasombreros. And sa meron akong thoughts din dito na yung at saka makita mga kasombreros, pinakauna isinilang siya sa sabsaban. Hindi siya nakakotse, hindi siya pinanganak sa ospital, hindi siya
winelcome ng mga magagarang sasakyan or ng mga ng mga ambulance ba dyan, kundi parang nireject pa sila mga kasembreros. Niayaw silang papasukin sa mga bahay-bahay. So sa sabsaban siya ng mga hayop ay pinanganak. And then ng number 2 mga kasembreros ay yung paghugas niya ng paa, no? Sa kanyang mga disciples mga kasembreros. Kung ikaw presidente, kung ikaw mayor, never mong hugasan ang paa ng iyong mga members, ng iyong kabinete, ng iyong mga senators, ng iyong mga alimpores, or ng iyong mga counselors and so on. So hindi, never ka makikita ng ganong leader at ganong master at teacher mga kasembreros. And then yung panghuli nga na nagpapakita ng kanyang humbleness ng pagka-humble mga kasembreros ay yung pagkamatay niya sa krus. And he was so humble that he humbled himself even to the point of death. So yung contextual background kasi nito mga kasembreros ay kailangan nating maintindihan, no, yung text na ito, yung isang tao, yung mayamang tao, no, itong taong na ito na mayaman at saka influential. Kapag marami kang pera, talagang influential ka sa iyong society, sa iyong community. So nagpakita rin siya ng humbleness, no? Kasi nga lumuhod siya at saka tinawag niyang teacher, tinawag niyang master, tinawag niyang Panginoon si Jesus Christ, and he even called Jesus Christ good. So ito yung yung response ni Jesus Christ ay nagre-redirect sa focus from human perceptions of goodness to God's ultimate goodness. So this approach aligns with Scripture Psalm 14:3, which states, "There is none who does good, not even one," emphasizing humanity's fallen nature. So why do you call me good? No, sabi niya dito. This question challenges the man's understanding and forces him to reflect on the nature of goodness. It asks us to consider whether we recognize Jesus' divine nature or if we see him merely as a moral teacher. So no one is good except Allah. So this phrase underscores the perfection and holiness of God, and goodness in humanity is a reflection of God's nature. So alam niyo po mga kasembreros, sa buhay natin, no, bilang application po, imagine natin na si Jesus Christ yung ating mentor, yung nag-guide sa atin toward sa life's toughest decisions and challenges and trials. So yung kanyang salita dito sa Mark chapter 10 verse 18 ay hindi lamang siya historical context, no? Ay tumatawag po ito sa atin ng action. Tumatawag sa atin to, parang nananawagan siya na yung kanyang example of being good, of being humble, dapat yun yung mag-shape sa atin everyday sa pang-araw-araw natin mga choices, sa trabaho, sa paaralan, sa tahanan, no, na kung saan po tayo ay nakatira. We can rise, we can surpass every challenge na dumating sa ating daan, sa ating buhay, and live out His teachings, sharing His love in every interaction. So kailangan nating hayaan ang goodness, ang humility ng Panginoon na maghari sa ating tahanan, lalong-lalo na po sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating relatives, and so on, and lalong-lalo po sa atin mismo. Because if we have that humility, if we have that good character that also Jesus Christ has, hindi yung wag natin kumpara ang ating pagkamabuti sa Kanya, but He is the source of every goodness or every character that we have, especially good, mga kasembreros, kasi He is good, and Jesus Christ and God Himself is good, mga kasembreros. So wala pong yabang, wala pong pride ang mangiral po dapat sa atin. If we have that pride in our hearts, ipagmayabang natin yung complete or finished work ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, where He stood for us and died in our place, mga kasembreros. Alright, salamat po in the meantime, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, magnificent, good Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and kapantasan pa, alam po.